sabi doon, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building filthy framed together, growing unto one holy temple in the Lord. Verse 22, in whom you also are built together for an habitation of God through the Spirit. So tayo po'y manalangin, ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po rin sa pagkakataon na kami po ay narito upang makinig yung salita. Nawa po ang Banal Espiritu magturo sa lingkod nyo upang maipayag po ang mga salita ay lamang sa inyong salita ulo. Salamat po Diyos at Awa. Bigyan mo rin po ng pangunawa po ang bawat isa po sa na makikinig upang kami po ay lahat ay ma-encourage na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat po God at lahat po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Amen. Po, ay tayo po yung mga kapunang kapatid. Unang-una, ating pinaka-tema ay filthy frame together, growing and together. So, makita po natin sa panimula, sa verse 20, pinalakay po ng ating kapatid na apostol na Pablo, yung sabi niya, in are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So, sa ating pananampalataya, especially sa New Testament dispensation, importante yung ating pundasyon. Kahit sa ang larangan, importante yung pundasyon, no? Sa bahay, sa pagtatayo ng bahay, sa pagtatayo ng relasyon, lalo na sa mag-aasawa, hindi pwedeng pag nakita mo agad, pakasal agad. So, binibuild up yung matibay na relasyon. Ganun din po sa pamilya. So, pag maganda po ang pundasyon ng pamilya, mapayapa, masaya, walang away, walang sigalutan, kasi matibay po yung pundasyon ng pagmamahalan. So, dito po sa iglesia na tinalakay po na ating kapatid na Elder Billy, dito ko na po masyadong elaborate, no? So, ito po, kailangan po talaga sa local church na maunawa natin ang ating Panginoon ang totoong pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya kapag nawala po tayo sa pundasyon, itinilipat natin yung bahay at hindi napasama yung pundasyon, ano po mangyayari sa bahay natin? Biglang tutumbo po yan. So, kailangan yung bahay natin, matibay yung pundasyon, lalo na sa pananampalataya. Kaya nga makita natin, dito po sa Acts chapter 2, verse 42, makita po natin doon yung unang bugso ng iglesia, saan po sila nagpatuloy, mga kapatid. Tingnan po natin, no? Sa Acts 2:42, sabi po ng ating ng banal na kasulatan, sabi po doon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Sabi pa po sila nagpatuloy in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. No? Doon sila nagpatuloy. After ng baptism, alam naman natin na yung unang bugso ng nabautismuhan ay 3,000. Mayroon ba dito tayo na siguro minsan isa, 3? Sa isang taon, isa na lang muna. Pero dito, 3,000 ang nabautismuhan. At after baptism, nagpatuloy po sila. Saan sila nagpatuloy? Sabi doon, at sila'y nagsipanatiling matibay. Hindi sa turo ni Mao Zedong, hindi sa turo ni Lolo. Saan po sila nagpatuloy? Sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa panalangin. Unahin muna natin yung sa pagtuturo na tinatawag na doktrina. Yun, ito po yung pinaka-pundasyon na kailangan nating maintindihan. At alam natin dito sa ating pananampalataya, importante talaga yung tamang pundasyon ng ating pundasyon ng Panginoon. Ang Panginoon nagbigay po ng aral, doktrina, na ito yung pinagpatuluyan ng unang mga iglesia. Right. Hindi sila nawala doon, kundi nagpatuloy lamang. So ano pa yung mga doktrina? So, halimbawa, yung pagiging sovereign ng Lord, pagiging makapangyarihan ng Diyos, na ang Diyos before the foundation of the world, pumili siya. Yun. Basahin nga po natin yung Ephesians 1:4.
na kahit kabisado na natin, na kahit ulit-ulit, pero maganda ho na palagi nating na babasa para saka i-encourage natin. Ang sabi po ni Apostol Pablo, isa po sa mga turo, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Amen. So wala akong kondisyon yon. Ditulad namin noon, nung hindi pa ako nasa primitive, na kapag kami po ay nangangaral, abay ginagamit namin yung ABC rules. Accept, believe, and confess. Pero dito, sa ating aral na pinakapundasyon na itinuro ng ating Panginoon, na before the foundation of the world, pinili na po tayo. Unconditionally. Ano man ang itsure natin, ano man ang height natin, pagkakita na ako kanina kay Tatay, sabi ko, magkabarkada kami kasi yung height, para magkatulad kami. Magkabarkada talaga. Pero hindi ho sa height, hindi sa itsura, hindi sa kulay, kaya tayo pinili ng Diyos, kundi sa kanyang kahabagan, sa kanyang desisyon. Because God is sovereign, He is independent, at kung anong gusto niya, siya masusunod. Kung hindi ho tayo. Di tulad do na sabi namin, piliin mo ang Diyos para piliin ka. So nauna yung pagpili ng tao noon. Pero ngayon, nauna ang pagpili ng Diyos kasi before the foundation of the world. Right. Yun. So na po, yung Panginoong Jesucristo na siyang pinaka-panulukan ng ating pananampalataya, pinaka-cornerstone, siya po yung nagtubos sa kasalanan natin. Wala akong ibang mediator. Sabi ng 1 Timothy 2:5, He is the only mediator between God and men. Meron bang pastor na mediator? Merong nagkiklaim. He is the anointed son. He is ang huling sugo. Yun. He is the vicar of Christ. Yan ang kiniklaim. Pero, makita natin sa Hebrew chapter 1, verse 1, napakilawanag yung sinasabi ni Apostol na Pablo, mga kapatid. Ang sabi po doon, God, who at sundry times and in diverse manners, spake in time past unto the fathers by the prophets, had in these last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed here of all things, by whom also He made the world. So, walang ibang appointed. Sino yung appointed dito, mga kapatid? Ang ating Panginoon. Eh ngayon may nakiklaim, I am the appointed Son of God. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo maliligtas. Dalawa dadaan pa, tapos pipirmahan pa raw yung para pagdating doon sa langit, yun magiging pasis mo. So, yan ang mga doktrina na ipinagpatuloy po ng unang iglesia ng ating Panginoon. He is the mediator, yung legal phase of salvation, siya ang gumawa nun. Wala akong pwedeng gumawa nun ng legal phase na magpapakamatay para sa tupa. Wala ho. Mayroon ba dito, ate? Pastor, ako na po. Ang magpapakamatay para dito sa lahat ng mga mananampalataya dito sa base. Ilang batid ito? Wala ho, mga batid. Dahil nagawa na po ng ating Panginoon Kristo yung kanyang bahagi, yung legal phase of salvation. Kaya makita natin na yung doktrina natin ay kailangang maintindihan natin na talagang nagpatuloy po sila. Sabi doon, are built upon the foundation. Binigyan din po ni Apostol Pablo yung foundation of the apostle. Kaya makita natin, yung mga apostol, hindi naman sila nagtuturo ng iba sa itinuro ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin, walang pastora. Doon sa amin, daming pastora. Palit yung mga simbahang may pastora. May pastora ba sa Biblia, kapatid? Na ang babae pwedeng mangaral, mag-press sa pulpito. Basahin nga po natin, ang turo din ni Apostol na Pablo, dito po sa sulat niya sa 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Tingnan na lang po natin kung may turo. Sabi din ni Apostol na Pablo, let your women keep silence in the churches. Ano daw gagawin ng mga babae? Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be
under obedience as also saith the Lord. Ang kautusan na nag-uutos. No? Eh wala tayong pastora, pwede namang pastora yung asawa ni Elder rin eh. Yung asawa ko, medyo may galing sa English yun eh. Kinukurik ako, pero hindi ko pinapayagan magpastora. Kasi nga, hindi pinapayagan ng Bible, ng salita ng Diyos. Ay kung pwede, mas masarap pa kang umupo dyan. At yung mga babae na lang ang magkumpas dito, kayong mga lalaki, tumahimik kayo dyan ha. Huwag kayong iimik dyan. Pero hindi po, napakaliwanag po ang Biblia na ang mga babae daw ay tumahimik sa loob ng iglesia. So wala ko talagang binibigay na authority para mangaral at mag-preach. So, tinatry po natin ang 1 Timothy mga kapatid. Chapter 2, verse 11. 1 Timothy 2:11, sabi ni Apostol na Pablo, let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to assert authority over the man, but to be in silence. Napakaliwanag. Nung binasa ko ito sa pastoral, ay ano gagawin namin? Ano, mananahimik lang kami? Eh, sabi nga, silence eh. Ay, gusto ko bang sundin ito o hindi? So, siyempre mag-rear ako sila kasi nga, nandun ako sila eh. Pride na lang po yun dahil malaki ang sweldo, may allowance. Pero kung susundin po natin ang banal na kasulatan, dahil ito yung pinaka-aral ng ating Panginoon. Sabi nga ng Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law I am with you always, even unto the ends of this world. So yung mga apostol, hindi sila lumabas, hindi sila nagkulang, hindi sila lumabas sa turo ng ating Panginoon. Yun, bakit wala tayong special number dito? Ang ganda naman ang boses ni Brother Dave. At Sister, pwede sila mag-special number. Kasi wala nang itinuro, walang command, walang example, wala tayong instrumento. Bakit wala tayo? Sa history, wala akong instrumentong ginagamit ang unang iglesia. Eh bakit natin gagawin? Wala nang command, walang example. So anong karapatan natin? Saan tayo kumuha ng authority para gawin yon? So baka naman nai-emotion lang tayo. Ako po, galing ako sa Pentecostal. 7 years kami sa Pentecostal. Sanay po akong magsayawan. Halos 3 oras kami nagsasayawan sa isang worship lang. 3 long sleeve po ang nauubos ko dahil pawis. Kaya ako nga pawis na po. Hindi pa ako nagsasayaw eh. Eh lalo yung nagsasayawan. Tapos nung naging primitive, abay nawala na yung sayawan. Sabi ko, salamat at isang long sleeve na lang nauubos ka. Hindi pa nababasa. Kasi nga walang command, walang example. So, bakit natin gagawin? So, ano ba? Sabi ni Apostol na Pablo, dito sa kanyang sulat, sabi doon sa verse 21, in whom all the building fellowship reign together, grow it unto an holy temple, and the Lord. Sa Tagalog, na sa kanya'y ang buong gusali. Buo ha? Hindi kalahati. Buong gusali na nakalapat na mabuti. Yun, hindi pwedeng nakalapat lang. Kundi nakalapat na mabuti. Amen. Eh, hindi pwedeng gagawa ka ng building, bahala din, okay na yan. Nung sinipat to engineer, ay, tanggalin mo yan, wala ka sa hulog eh. Wala ka sa... kasi matagal ako ng construction eh. Alam mo, gawa kami ng hagdanan, 5th floor. Dapat na mabuti. 5th floor po yun, hagdanan. Pagdating na engineer, pinabakbak sa amin yung hagdanan. Bakit? Wala ako sa hulog eh. Alam mo yun, ang dami ng gastos. Pero dahil wala nga sa hulog, pinabakbak po ng engineer. Kaya minsan nababakbak ko tayo sa iglesia eh. Bakit to? Wala ko tayo sa hulog eh. Tama. So, Preach. pag tama ang pagkagawa, tama ang pagkarapat, magiging matibay ho yan. Sabi doon sa pagkatagalog, sabi din, nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti at ang anong sunod? Lumalago. Yun. Kapag maayos yung pagkarapat, nagkakaisa, walang awayan, walang sama ng loob, pagpatawaran na. Dahil malapit ang Panginoon. Kaya pa tayo magpapatawaran. Tawaran kayong dalawa. May hugot kayong dalawa. So ito, nakalapat na mabuti, lumalago. So pag sinabing mabuti, aalisin yung mga sama ng loob.
Yo. Natawa to si Brother Ray eh. Mukhang may alam ka, Brother Ray. Yung sabi doon, nakalapat na mabuti, so mabuti. Ibig sabihin, bago lumago, may mabuti munang gagawin. Tama. Hindi pwedeng lumago na wala yung mabuti. Sabi doon, mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal. No? Kasi mahirap yung bubuin natin tapos nagkakawatak-watak tayo. Kaya buuin na natin Amen. ulit. Amen. Wala yan. Mahirap mag-iwalay, nakakalungkot. Parang nagsulo sa buhay, parang kang nasa wilderness. Well done. Makatulog. Hinahanap ko yung dati, pero bakit wala na sila? Hindi na ako. Nagsusulo na lang ako. Kaya, nakakaganda po pag nagkaisa na nandun po yung reconciliation kung nagkamali. Tama. Kung nagkamali ako, patawarin niyo ako. Kung kayo magkamali, humingi naman kayong tawad. Wala na bang tawad? Kung hingi na pala ng tawad. No? So, sabi doon, lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Sa Panginoon po, no, hindi tayo templo ng sino man. Templo tayo ng Diyos, kagaya ng sinabi ni Elder Vino. We are the temple of God. Hindi tayo templo ni Satanas. Templo ni Kibuloy. Templo tayo ng Diyos. Sabihin, templo ng Diyos, banal. So, tayo, templo tayo ng Diyos, banal, magpakabanal po tayo. Ayusin po natin yung buhay natin. Yun. Sabi nga ni, nung tuturan ni Elder Mabini, I beseech you, therefore, brethren, that you may present your body as a living sacrifice. So, excited, buhay. Pupunta ka sa simbahan, dapat buhay. Excited. Sabado pa lang, nagpa-plansa na. Hindi nung linggo, nag-aamon pa yun sa plansa. Excited, buhay. Pati ibibigay, nasa bahay pa lang, excited na. Ibigay ko yung 1,000. Huwag mo ibigay, pambayad sa kuryente yan. So, kapag buhay, excited nagbabasa ng Biblia, excited na nanalangin, excited dumalo ng fellowship. Yun. Fellowship. Wala na ho yung fellowship. So, matindi po yun. Colossians 2:7. Ano po yung sabi ni Apostolo Pablo? Rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Na nangauugat. Yun. Mahirap yung walang ugat. Kapag yung puno walang ugat, mahirap po yun. Mamamatay po yan. Kahit nakabaon pa yan sa matabang lupa, pag walang ugat, pwede ba yun mabuhay? Ay walang ugat nga eh. Sabi doon, na nangauugat, na nangatatayo sa Kanya, sa Panginoon pa rin. Hindi sa pastor. May ugat ako dahil kay pastor. Grabe talaga magturo si pastor. Salamat. Kaya laki ng love gift ko kay pastor. Kung si pastor kay... Wala na. Diyos na si pastor. Naging Diyos-Diyosa na yung pastor mo. Yun. Bawal mo yun. Ang glory, praises, and honor belongs to God, mga kapatid. Amen. Hindi sa amin. Praise Kasi, God. parang mas pogi yung dalawa. Ako, kasunod lang. Pero, Diyos po ang nagbigay sa atin ng mga talentong yan, ng kung ano man mayroon tayo, bigay mo ng Diyos yan para mabigyan siya ng kaluwalhatian. Sabi doon, abounding therein with thanksgiving, palagi nagpapasalamat. Yun. Napaka-importante yun. So, sabi doon, sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya. Yun. So ano yung pananampalataya natin? Yun, katulad ng sovereignty of God. Alam na ba natin? Ipaliwanag nyo naman pati that God is sovereign in creation. Ang Diyos gumawa ng langit at lupa. Ng araw. Kaya ba natin gumawa ng araw? Right? Pwede, pastor, drawing lang. Okay na. Pero yan, kita mo. Kasi yung mga halaman, pag hindi naarawan yan, ano magiging mangyayari dyan? Kahit ang tao. Sabi nga, kahit 15 minutes, magpa-araw tayo. Yun. Para lumakas yung buto, ang pampatibay ng buto, magpa-araw. Kaya magtataka kayo, magbubukit. Hindi na kubit. Hindi humihina ang buto. Kasi maghapon sa araw, hindi. So, yun.
isang bahagi yon na God is sovereign in creation, God is sovereign in birth. Hindi aksidenteng ganun ang mukha mo. Tama. Huwag kang mag-aaral bakit ang gwapo niya. Huwag mong tingnan na gwapo siya. Isipin mo, gwapo ka talaga. Kahit hindi sa kanila gwapo. Bayaan mo mag-isip sila ng negative. Basta ikaw, positibo. Kaya na sinasabing, kaya ka na down. Ang iniisip mo, puro negative. Sabi ako na lang siguro ang pangit sa mundo ito. Siguro pangit talaga. Tapos sumarap ka pa sa talagang pangit talaga ako eh. Nabasag pa yung salamin din. Nabagsak. So, lagi nagpasalamat. Sabi ng Apostol Pablo, 1 Thessalonians 5:18, in all things, give thanks. Amen. Magpasalamat sa Diyos. Kahit maliit, malaki ang dumating, pasalamat. Kahit sino man, magpasalamat yung mga estudyante, nakakapag-aral, yung mga magulang, huwag magreklamo, laking gastusin, ang dami kong anak. Anak ng anak ka kasi, kaya maraming gastusin. Ganun po talaga. So, pasalamat lang tayo mga kapatid dahil ang Diyos nagpo-provide. No? Ako po, may isa akong estudyante, pero mahirap po talaga eh. Mahirap po talaga, may estudyante. Pero, magtiterdiyan na po siya eh. Yung iniisip kong hirap, pinatan ko ng, madali lang yan. Lumilipas din naman ang taon eh. Silderbin eh. Ilan ang estudyante ito? 3. Magtatapos yung panganay, dentista. No? Palagi namin na kwentuhan, makakaraos din yan, lumilipas din naman ang taon sa biyaya ng Diyos. Kaya sumasali kami sa mga dapat pagkakitaan. Huwag lang illegal kasi mahirap yun, baka maano tayo. So, punta tayo doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. Sabi ni Apostol Pablo, according to the grace of God, which is given unto me. Yun, at Diyos, binigyan ng biyaya si Apostol Pablo as a wise master builder. I have laid the foundation and another buildeth thereon, but let every man take it how he buildeth thereupon. Ayon sa biyaya na Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo. So ang Diyos po, siya yung matalinong tagapagtayo at iniligay po ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, inata ng bawat tao. Sinong taong tinutukoy? Yung mga libro ng iglesia. Kasama po ang pastor. Hindi libro ng pastor ha. Libro ng kabuuan ng iglesia. Sabi doon, na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, niligay pong pagsasaligan at ibang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Verse 11, for other foundation can no man lay down, that is laid which is Jesus Christ, sapagkat sino man ay hindi nakapaglalagay ng ibang pagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. So yung pundasyon, nailagay na po. Ang Panginoon nga po ang pundasyon. Hindi na po tayo maghanap ng ibang pundasyon. Ang Panginoon na po. Verse 11, now if any man build upon this foundation, yon, gold, silver, precious stone, wood, his high stable. Datapat ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito, ng ginto, pila, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall be tried every man's work, whatsoever it is. So yun po, no? Kapag magtatayo ng sarili nating mga aral, at ang dami na ngang naglitawan ng mga aral, kaya nga tayo narito ngayon, nagtitiis tayo sa ganito, dahil na ang ating mga pinanggalingang mga aral ay wala ko talaga sa Biblia. Marami nagtuturo, si Kristo ay tao lamang. Bakit tao? Nagutom. May Diyos bang nagugutom? Si Kristo ay nauuhaw. May Diyos bang nauuhaw? Yan mga panlaban na intervene. Paano mo oo nga, ikaw namang walang alam, oo nga no. Nagugutom ba talaga ang Diyos? Sige, sabi na ako, kaya ba ako bautismuhan dyan? So, importante na alam natin yung pundasyon. Ang Panginoon, nagturo ng tama. Sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa nasusulat. Sabi ni Jude, common salvation, na ituro na po yung mga aral. Ano po ang ating gagawin? Sumunod na lang po sa Panginoon. Sunod po.
Psalms 127 verse 1. Sabi doon, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. So puro sa Panginoon, siya ang nagtayo, siya ang magbabantay. So saan yung ano natin mga kapatid? So doon tayo ang pagtitiwala sa Diyos. Yun, doon tayo sa pinakatima natin. Build and pray together. Wow, grabe ah. Build and pray together. Parang filthy. Ano yung filthy? Yun. Ano sa ibig sabihin ng Fitly. Filthy. Fitly. Fitly. Yun, filthy. Filthy. Fitly pala. Wala na medyo nagduling ako. Fitly means a proper, suitable manner. Yun. Proper, suitable time. At ang ano pala yun, adverb. Pinaka, ano yun, appropriately, angkop. Yung angkop. Hindi nagpupuntrahan, hindi siya, kumbaga sa, Out of ground. sa building. Talagang eksakto talaga. Eksakto. Yan. Ito parang hindi eksakto, may butas-butas pa. Kailangan ng puliduhin to eh. Yung bahay del terreno doon, Kapal ng ang palitan. na ng pagka, ano eh, pitli, break together eh. Sabi ni naano namin, sabi ko, kulang na lang ng skim coat. Kaya sabi ko, sino gumawa rito del terreno? Kasi isama ko sa Manila, pagdating ng panahon. So magandang pagkagawa eh. So makita mo ngayon yung mga magandang pagkagawa. Akala ko Kung skim sa milk. church, nagmamanifesto ang iglesia na nagkakaisa at nagpapagamit sa Panginoon, ano man ang kakayanan natin. Kasi, Amen. halimbawa, hindi naman lahat pastor. Eh kung lahat pastor, sino pang Miyembro. magpili? Mag-uunahan sa pulpito. Ako muna ha, siguro, in-point tayo, kasi lahat tayo pastor. Wala akong ganon. So, ano na po ni Elder Billy kanina. Sabi doon, praying together means to be constructed or assembled by fitting and uniting part together. Yung nagkakaisa, yung hindi napupuntrahan, hindi titinginan ng mga witness, hindi bibintangan. Kundi, nag-uusapan. Yun. May proseso naman ang Biblia, di ba? Dadali natin sa Bumawi. usapan. Sabi nga, Bumawi. communication is the best way para Sanctification. mag-reconcile. Kahit sa mag-asawa, sa magkaibigan, lalo na sa magkapatid. Pag walang communication, di ba mga long distance relationship, PLDT. hindi na po, wala na, pumunti na, mabuti nga ngayon, mayroon ng messenger, may ano pa, Viber. lahat ng mga pwedeng gamitin mo, noon nga, sulat lang, isang buwan bago dumating. Pagdating pa, bukas na, Brad, yung sulat. May Isang ibang buwan yun, pero may nakauna. bakit pati ba yung relasyon nila noon? Kasi nga, nandun yung message nung nagmamahal, talagang isinasa puso nila yung mensahe. Ay ngayon, araw-araw naka-video call, malaman mo, mayroong nag-video call, pero mayroong sa likod. May ano mo? Nakakawasak ko ng magandang relasyon mo, mga kapatid. Dapat dalawa may nag-i-extra ka ng iba. Ay mayroon ka ng mahal na iba. So dapat, stick ka sa isa. Sabi nga ni Eldred, di ba? Sabi doon, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Tapos gusto mong maghiwalay. Sino ang may gusto maghiwalay? Di ba kayo? Ang Diyos ba'y gusto maghiwalay? Hindi. O, sinong nasunod? Ikaw o ang Diyos? E di ikaw. Nasunod mo yung emosyon mo. Bakit nasunod yung emosyon mo? Dahil siya ay may iba. Dahil siya ay may third party. Ang laging nagsasabi, kahit sa abroad, kahit dito sa Pilipinas, bakit naghihiwalay yung mga asawa? Number one mong problema, third party.
Four party. So, lahat ng party. So, ano ba yung problema ng third party? Kahit di ba si Abraham, saka yung asawa ni Abraham? Sarah. Third party din eh. Yun. Sino yung third party niya? Si nagka-problema din eh. So, dapat tayo focus sa good relationship sa Diyos. At kung tayo may asawa, may pamilya, focus po tayo para tayo po ay tumibay. Sabi po ng Ephesians, tinan po natin, chapter 4, verse 1 and 6. Therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Yun, namasalit nga sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakan. Yun, na sa pagkatawag sa inyo, itinawag. Yun, lahat tayo tinawag. Hindi mo ba itong nandito kayo, hindi kayo tinawag ng Diyos, sino kaya tumawag sa inyo mga kapatid? Mahirap po yun. So, ang punto ni Apostol Pablo, kung tayo tinawag, talagang makita natin na yung blessing na makapaglingkod sa Diyos. Mahirap mag-dono, every Sunday, kung di kang nandun sa SM, pwede kang nandun sa Robinson, sa McDonald's, pero isang napakalaking blessing ng isang anak ng Diyos kapag every Sunday nandito po sa fellowship. Amen. Ano ba ang ka-fellowship natin pag wala tayo sa church? Ang word na fellowship, binibigay lang naman yan sa mga mananampalataya. Eh kung hindi ka Kristiyano ka ka-fellowship o sino? Sabi doon sa sabi doon sa verse verse 4. Sabi doon, there is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Tapos sa verse 6, one God. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism, one God, Father of all, who is above all, and through all, and in you all. So, natalakay na po ito ni Elder Bin, Psalms 133 verse 1, how good, ito maganda po ito how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. May pagkakaisa. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitang magkakasama na sa pagkakaisa. Pag hindi ho nagkakaisa yan, hindi talaga magsasama. Kasi kailangan magkakaisa ho talaga para magsama. Saan natin magkakaisaan? Yung bilang dito sa Ephesians, one Lord, yung sinasabi dito sa verse 4, there is one body, one spirit, as you are called in one hope of your calling. So, malapit na po tayo. So, tingnan natin yung tinatawag na yun, tinalakay ni Elder Benny, yung dwelling place, New Testament, yung tinatawag na temple or dwelling place. Yung binasa po niya, yung know you not, 1 Corinthians 3:16, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Tapos yun, 1 Corinthians 3:17, sabi doon, ay 16 pala. 3:16. Yan. So yung templo na tinutukoy, tayo na po. Hindi na po yung literal na templo na sinasabi kanina, sa Old Testament, na umaasa pa sila na may itatayo pang another temple. Kaya makita natin, di ba? Ilang templo na po ang nawasak from the time. Pati yung last temple na 70-80, na wasak po yan sa pamamagitan ng invasion ng Roman army ni General Titus. Kaya akala nila matibay yun dahil sa ang asa nila at templo kami ng Diyos. So sa panahon ng Panginoon, hindi na ho yun ang literal na templo, kundi ang templo ay tayo na po ang iglesia na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita po natin doon sa Acts 2:28, mga kapatid. Sinasabi ni Apostol na Pablo dito sa Acts 2:28. Yun po yung
iglesia na tinubos ng ating Panginoong Kristo. Sabi doon, take care therefore unto yourself into all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Yung iglesia na tinubos ng Panginoon, yun yung iglesia ng Diyos. Na sabi ng 1 Timothy 3:15, yun, nabasa din po ito kanina, at maganda po yung mga teaching dito ni Elder Rene. Kaya po din yung balik-balikan, mayroon ako siyang sariling channel. Kung nanood kayo ng JBS channel, ABS channel, mayroon na po si Elder Rene channel. Ano po channel yun, Elder? Preacher's Corner. Yun. Preacher's Corner. Meron din po sariling channel, Primitive Baptist Cavite channel. Kanya-kanya kaming channel. Elder Rene, lumaka na ng channel. Babuyan Channel. Channel 3. Babuyan channel. Yun, sabi doon, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself, yun, in the house of God. House of God. Yun, ito na po ang iglesia ng Panginoon, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, yung iglesia na po ang tinutukoy na iglesia ng Diyos na buhay. So, growth in the church, tingnan natin, sabi doon sa Ephesians 4:13, growth in the Lord, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Pag nakabasa ko yun ng perfect sa Biblia, hindi na ibig sabihin hindi na nagkakasala. So, ginamit din po ni Apostol Pablo yung perfect sa 2 Timothy 3:17. Sabi doon that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Maturity po ang tinutukoy po doon. Yun. So, kailangan mag-mature po tayo pagdating po sa spiritual. Kaya kapag nagtuturo yung pastor, lalo na po sa mga prayer meeting, gaganda po every Wednesday. Yun. Pipipindutin na lang po natin yung Google Meet, mga kapatid. Ako po'y namamalig po sa inyo, mga kapatid. Pipindutin na lang po niyo yung Google Meet. Hindi na ba kayo maglalakad papunta sa lugar? Pipindutin na lang po niyo, tapos mag-join na po kayo doon. Makakaroon po kayo ng mga pagtuturo. Iba-ibang pastor ang nagtuturo. Sabi yun, they all will come in the unity of the faith. Kasi bakit din natin ginawa yung pakikinig ng mga aral, baka darating ang panahon, ikaw pa yung kalaban ng pastor. Pastor, may na rin po akong aral. Si Kristo dumating na po. Mayroon pong nagtuturo niya, si Kristo matagal na dumating. Sabi ko, kung ikaw ay glorified body, sister, ikukulong kita sa isang sa CR, lumabas ka nga, ikakandado kita doon. Ay, hindi naman ganun, pastor. So, maraming mga aral na lumitaw na pag hindi tayo malabo, baka mahina po tayo. Baka tayo isang araw, isa na tayo sa wala sa iglesia. Kaya kailangan lumago tayo as a body, kasi lalo tayo, sabay-sabay. Sabi ng till we all come in the unity of the faith. Iisa sa pananampalataya and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. 2 Peter 3:18, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. So, sa Colossians chapter 1, verse 10 to 11, that you might walk worthy of the Lord unto all blessing, being fruitful in every good work. Tinan mo yung mga kapatid, that you might walk worthy of the Lord unto all blessing, being fruitful in every good work, and increasing, increasing. Saan nag-i-increase? In the knowledge of God. Increasing. Hindi na nagdi-decrease. Increasing Sabi sa pagkatagalog, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Sabi ng Biblia, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ang dami ng kaalaman natin, di ba? Nag-aaral tayo ng grade 1 hanggang college.
Di ba? Dami ng kaalaman. Kaya pag tinanong ka, 1 plus 1 equals 11 pa rin. Ang dami natin kaalaman. Pero dito, bilang Kristiyano, dapat daw ano? Sabi doon, and increasing in the knowledge of God. Importante po sa mga mananampalataya. Tapos verse 11, sabi doon, strengthen with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness. No? Strengthen. 1 Peter chapter 2, verse 2. No? 4 verse na lang po tayo. As a newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. So, yun, yung kabuuan mga kapatid. So, yung tema natin, napakaganda po pag lahat po ay mayroong pagkakaisa. Dahil ang gawain po, hindi lang naman dito sa Sulana eh. Tulad yan, mayroon na pong apare. Kung luluobin na Diyos, may Santa Ana. No? So, kung magkakaisa lang, lalawak po ang ministry. Kami po sa Cavite, ang ginawa ko po doon, lahat po ng pamilya mayroong gawain sa kanilang bahay. Tawag doon eh, mayroon kaming devotion. Pero meron kaming tan sa Cavite, meron kaming lipa, doon may iba pa kaming lugar. Meron ako biniminton na mga taga Mindanao online. Yung isa, dapat nandito siya para mag-Thanksgiving nung last ano. So kumbaga yung gawain kapag nagkakaisa, nandun po yung gabay ng Panginoon. At siya ang nagbibigay din, siya ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan. Basta ang gagawin lang natin, yung maging faithful sa Kanya, sa body ng Panginoon, sa head of the body, ang ating Panginoon. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito, tayo po ay manalangin, ang mga mapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po Diyos sa mga salitang amin na pag-aralan. Nawa ito yung nakapagbigay po ng encouragement sa amin, na nawa sa aming pagpapatuloy na maglingkod ay kayo nawa kami po yung gabayan, paunahan at lagi kami palakasin sa aming pananampalataya. Lahat po na ito Diyos, pinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.